Okay mga kapengyo, sa iba pang balita, meron na naman tayong gagawa na mainit na reaction video about nga dito sa opinion ni Attorney Ed Tolentino at JM Siasat, na kung saan alam naman natin bago lumaban etong si Casimero dito nga kay Luis Neri, sinasabi nga nila no, na mas malakas talaga etong si Luis Neri at mabigat ang kanyang suntok, lalong-lalo na nang umakyat nga ng dibisyon etong si Luis Neri, na kayang-kaya naman talagang sapuhin ni Luis Neri yung mga suntok ng mas matataas sa kanilang timbang ni Janrel Casimero. At dito nga mga kapengyo, nung nanalo nga ng impresibo etong si Janrel Casimero, parang nabaliktad yung kanilang mga opinyon. At alam nyo ba mga kapengyo, etong si Ed Tolentino, isa rin po ito sa iniidolo ko pagdating sa pag-aanalisa ng mga ganitong boxing sports since Manny Pacquiao days pa lang. Pero sa kabila ng yon mga kapengyo, syempre tao lang naman din to, nagkakamali. Malamang sa malamang, nagkamali sila ng prediction dito nga kay Janrel Casimero. At tara mga kapengyo, panoorin natin at gawan nga natin ng reaction video. Ito nga nilabas ni Boy Bakal. Iba pang balita, may reaksyon na nga po si Attorney Ed Tolentino sa naging panalo ni Cuadro Alas. Matatandaan na bago ang laban, sinabi na Attorney Ed Tolentino na sa tingin niya mas malakas sumuntok si Luis Neri sa mataas na timbang. At sinabi rin mga boss na si Casimero ay walang game plan. Kumbaga papasok lang daw sa ring at babanat ng malakas. Kahit nga daw leche plan, wala eh. Kasi parang wala nang fight plan. Fight leche plan, wala eh. Pero matapos nga So yan mga kapengyo, no, medyo parang maliit, no, ang tingin nila kay Casimero talaga. Dahil nga yung mga previous fight ni Casimero, sinasabi nga nila no, na hindi ko naman sinabi na itong mga analyst na to ang nagsabi. Pero karamihan kasi ng mga nagsasabi, yung mga nakalaban daw ni Janrel Casimero itong previous, mga magtataho lamang, magtataho. Pero sa pagkakataon na ito mga kapengyo, no, itong Luis Neri, talagang matibay din to at nasa ranking din tong nakalaban ngayon ni Casimero, na kung saan ay sinasabi nga ni Ed Tolentino na parang leche plan nga lang daw, walang game plan etong ginawa ni Casimero. Pero ngayon mga kapengyo, nabaliktad nga. Kita nyo naman yung kanilang naging mensahe nga dito kay Casimero, na kung saan kinongratulate nga nila itong si Casimero. At sa akin naman mga kapengyo, no, itong mga analyst din kasi minsan tao lang naman din yan, nagkakamali. Siguro nagkamali sila ng pag-analisa nga dito kay Casimero. At bukod doon mga kapengyo, hindi rin kasi maganda para sa isang boksingero yung makarinig siya ng ganon. So kumbaga siguro lalong na-motivate doon, no, etong si Utol Janrel Casimero dahil nga sa kanilang pinagsasabi. pang laban ni Alas, sabi ni Attorney Ed Tolentino na itong si Luis Neri, bago pa man lumaban, pinalambot na niya ang katawan, pinatay na niya ang sariling katawan. Dahil irresponsible daw si Luis Neri. Pero binigyan naman niya ng credit ang naging panalo ni Cuadro Alas dahil nakatama ito ng solid. So yun nga mga kapengyo, bago tayo pumasok kay JM Siasat, no, at ito nga sinabi nga ni Ed Tolentino doon na yun nga wala sa wisyo etong si Luis Neri, kesyo daw yung timbang, no, hindi nga alam nyo, napakaraming reason ng mga ganyan talaga. Pero sa aking opinion lang mga kapengyo, no, nung lumaban ba etong si Janrel Casimero dito sa kanya nakatunggali na si Sanchez mga kapengyo, nagreklamo rin ba etong si Casimero nung siya ay nag-overweight at ganun na ganun din kay Luis Neri, na kung saan nag-drain din siya mga kapengyo para maabot nga niya yung timbang at makapaglaban sila neto ni Sanchez, na kung saan ipinabagsak pa rin yun ni Casimero, diba? So para sa akin mga kapengyo, wala nang reason na kung natalo man ni Casimero itong si Luis Neri, maging masaya na lang tayo. Wag natin hilain yung tao pababa. Kasi nga mga kapengyo, dyan nagkakaroon ng yung kasabihan nga, no, na tayo mga Pilipino, kung sino yung umaangat, hinihila pa natin pababa. Imbis na sana, no, maging maganda na lang yung mga opinion natin sa kanya para sa mga susunod na laban ni Janrel Casimero, mas lalo pang ganahan ito. Hindi yung hihilain natin pababa kasi napakapangit tignan, pare-parehas pa man din tayo mga Pilipino. Sabi naman po ni JM Siasat, mas impresibo ang panalong ito ni Janrel Casimero kumpara sa panalo ni Naoya Inoue laban kay Neri. Pero magkaiba raw ang Neri na nakaharap nilang dalawa. Dahil yung Luis Neri na nakaharap ni Naoya Inoue ay talagang kondisyon ang katawan. Samantala itong Luis Neri na nakaharap ni Casimero at binugbog,
halatang wala raw sa kondisyon at hindi pinagtrainingan si Jandrel Casimero. Sabi rin ni Atty. Ed Tolentino, hindi sineryoso ni Luis Neri itong si Cuadro Alas. Alam nyo, para sa akin mga kapenyo, itong mga analyst na to, kasi kanya-kanya naman tayong opinion, no? Pero para sa akin, hindi rin kasi maganda yung ganun eh. Sasabihin nila wala sa kondisyon. Alam natin, sige, ganun na nga, wala sa kondisyon. Gaya nga ng sinasabi ko kanina, nung lumaban ba si Casimero kay Sanchez, nabanggit din ba nila yan na wala sa kondisyon si Casimero? Pero kita nyo naman, pinatulog pa rin niya etong si Sanchez. Alam nyo mga kapenyo, pag kayo ang boksingero na determinado at gusto nyo talagang manalo sa laban, kahit pa dehydrated kayo niyan, talagang iaano nyo yan, ipupush nyo yan. Huwag nyo sabihin na hindi nag-training si Luis Neri para labanan si Casimero. Naku po, malaking kagaguhan yun. Hindi yun mangyayari. Impossible na hindi nag-training. Kasi kung hindi nag-training na maayos yan, si Luis Neri, alam naman niya ang sasapitin niya kay Casimero. At alam naman niya na hindi pwedeng maliitin si Casimero dahil naging 3 times world champion po ito. So kumbaga, napanood na rin siguro ni Neri, no, yung mga laban nito ni Casimero bago niya labanan yan, at alam niya yung kalidad ng isang Jandrel Casimero na hindi rin basta-basta. Kaya wag po nating sabihin na hindi nag-training at wala sa wisyo kumpara doon sa laban niya kay Naoya Inoue. Para sa akin mga kapenyo, ito yung sarili ko lang din pong opinion ha. Bahala kayo kung magagalit kayo o kung ano, pero para sa akin mga kapenyo, wala nang maraming satsat, wala nang maraming reason. Tanggapin na lang natin na talagang nanalo si Casimero dahil sa kanyang galing. Tugman-tugma po, no, yung galawan ni Luis Neri, tagalawan ni Casimero. Dahil yan po talaga kasi ang prospect ng isang Jandrel Casimero. Yan ang mga gusto niyang labanan. Yung mga attacker, yung mga palusob din gaya niya. Kasi once na palusob ka kay Casimero, mas kabisado niya, mas alam niya, no, kung paano niya talaga babanatan o titirahin yung kalaban niya. Kaya ito po'y akmang-akma lang si Luis Neri sa style neto ni Jandrel Casimero. Kaya nga may kasabihan, di ba? Sabi nga ni Hopkins, mga kapenyo, style makes fight. So, ito na yun mga kapenyo. Kaya nanalo si Casimero dito kay Luis Neri dahil napakaganda po talaga ng estilo ni Casimero para dito kay Luis Neri. Tingnan nyo, nung nakalaban siya kay Kameda, medyo nahirapan talaga ang Jandrel Casimero dahil yung si Kameda kasi counter puncher siya. Kumbaga, hindi niya talaga akma yun. Ito kasi si Luis Neri, akma talaga doon sa estilo ni Jandrel Casimero. Sa mga analyst po, para sa akin, tanggapin na lang po natin. Huwag na natin ibaba yung tao, maging masaya na lang tayo sa kanyang pagkakapanalo.